So, eto naman tayo guys. Good noon. Good noon to everyone. Hello Habibtis. Sa Middle East, it's Assalamualaikum. Assalamualaikum. Shh. Ayan pala. So, tayo ngayon ay magme-makeup tutorial. Makeup tutorial tayo ngayon, okay? Liquid foundation muna ako, but if you have your sunblock, definitely it's good na i-apply yung sunblock para sa ating primer, or if you have the primer, first the primer after mag-skincare and everything, primer, then sunblock. Okay. Ako naman, kaliligo ko lang. So, now I am applying tong liquid foundation para may SPF 11 siya. May sunblock na siya. Para sa aking primer, this is only for daily makeup. So, yung coverage niya is light lang. Yeah, lightweight and SPF 11. It lasts up to 12 hours. By the way guys, yung mga liquid foundation ay mga long-lasting na foundation. So, iba pa yung waterproof. May waterproof liquid foundation talaga. Aside from the liquid foundation, may lifting foundation pa. So, iba't ibang kinds yung mga foundation. And pwede mo i-apply sa skin mo yung liquid foundation using a sponge or blusher brush para to. Or ano ba yan? Or using liquid foundation brush. So, yan yung mga pang-apply natin ng makeup. Okay? Na pwede natin gamitin. Or, yung kamay natin. If we want ng full coverage. Kasi kapag in-apply mo ng sponge and brush, ang liquid foundation, so, naiiwan pa dito yung mga liquids foundation na absorb ng sponge and yung brush nasa brush pa. But if you were going to apply the liquid foundation using your fingers, then mai-apply mo ng even sa skin mo. So, some people, as you can see, mas prefer nila yung nag-a-apply ng foundation sa mukha na kamay yung gamit. Okay? Mas prefer nila yung foundation na ina-apply sa mukha na gamit ay finger. Kasi nga, mas na-even nila yung pag-apply ng foundation. So, yan. Siyempre, kailangan natin magsalamin. Then, kapag meron kayong mga concealers, pwede mo na siyang i-apply. Pag meron kayong mga concealers na ilalagay sa mukha nyo, under eye, para ma-conceal yung mga dark circles. So, pwede nang i-apply bago mag-powder. So, on top of it, pwede nyong ilagay ay powder, foundation pa rin, or powder lang. So, as you like. Kung gusto nyo pa ng another coverage,
go for the powder foundation. Or, depende kasi, pag yung skin mo is nasa dry skin, yung powder foundation, i-apply mo siya ng basa. Kapag oily naman yung skin mo, yung foundation, i-apply mo siya ng dry, yung powder foundation. So, yan yung ating application ng liquid. Then, kapag, yun nga, concealer, maglagay na rin tayo ng concealer, or some, they are applying yung concealer after ng liquid foundation, nagpa-powder na, tapos ina-apply yung concealer. Okay? So, if mas nakikita nyo na mas cover yung dark circles nyo by applying the concealer after ng liquid foundation, then powder, that's so good. But kung gusto nyo pang masatisfy na mag-conceal, yung i-conceal nyo, you've got to apply the liquid foundation, then powder, then concealer. Yan, tapos ipa-powder ulit yun, diba? So, yan, tapos na tayo, medyo, na rin, dry, medyo natuyo na yun, medyo nag-dry na yung, nag-dry up na yung liquid foundation sa mukha ko. So, that's the time we will going to apply na yung powder. By the way, guys, kaya yung ibang makeup, pag nag-apply ng foundation, is may tinatawag na nagkikake. It's just because make sure na yung liquid foundation na in-apply nyo sa mukha nyo and nag-dry na bago magpa-powder foundation or powder. And make sure kapag nag-a-apply kayo using a sponge, yung sponge nyo malinis. So, isa yan sa mga reasons kung bakit may tinatawag na nagkikake ng foundation. Ay, kuya, ano ka ba, kuya? Ano yan po? Magkano po? Magkano po? Bayad na po. Ay, sige po, papatong na lang po doon. Yan, thank you. Sige, buti na. Bayad na. So, yes. Now, let's proceed sa ating powder. Sa ating powder ay mag-apply tayo nito. On top ng ating liquid foundation ay powder. When it comes to makeup, guys, yan yung sinasabi ng good makeup comes with a good skin. So, kailangan yung skin muna yung kailangan nating i-repair. Kaya always, kapag may makikita kayong skincare stores, then may makeup din sila. Ino-offer first yung skincare. Okay? Kasi yun yung nagre-repair sa skin natin para po gumanda. And then, yung pag-apply ng makeup is even kasi yung mga dead skin cells ay natatanggal na. Nare-renew yung skin. Nare-renew. Right? That's what you call. Nare-renew yung skin. Kasi yung skin natin, di ba, nag-grow siya after 6 months. Kailangan mo siyang i-exfoliate para matanggal yung dead skin cells, mag-renew or mag-reborn yung new skin. Ganon. Okay? Ang mataas benta kain pa today.
So, sabi ko nga pala kahapon sa Middle East is dalawang, ay parang sa buong isang taon, kapag umulan, nasa isang buwan lang, as a matter of mga 1 week to 10 days, ganyan, to 2 weeks, ganun lang, sa isang buwan, mga ganun lang yung length or araw ng pag-ulan sa ibang bansa. And that is yung umuulan na yon is kapag summer to winter. Biglang summertime, halimbawa ngayon, ang init-init, tapos mamayang hapon, magsa-sandstorm na. Tapos later on, malamig na. Ganun. Pwedeng madaling araw nun, malamig na. Kapag yung nagsubside na yung sandstorm, kasunod niyan, winter na. So, ganun, mag-winter sa Middle East. Parang bigla-bigla lang, diba? Bigla-bigla lang na ang init ngayon. Tapos mamayang gabi malamig na. Parang ganun. Kaya, when you are going to work in the Middle East, kasi ganun nga yung weather. Tapos pag mag summer naman, winter to summer, yan yung umuulan lang. Winter to summer, yan yung uulan lang. Tapos na yung winter. Yung magwi-winter naman, magsa-sandstorm lang. Winter na, malamig na mamaya. So, ganun, malamig na ang simoy ng hangin mamaya. So, ganun lang. Ganun lang siya magpalit ng weather sa ibang bansa. Without information. Without information na, hey, yung temperature is ganito, diba? Winter na, after 3 days, ganyan. Basta ganun lang yung nagpapalit ng winter. Makita mo yung sandstorm na malakas, asahan mo na yan. Winter na. Okay. Tapos pag umulan na, asahan mo yan, magsa-summer na, magpapalit na uli ng weather. Ganun kabilis. And then, yeah, so ganun na siya. Kaya dyan sa Middle East, what they usually they are doing, they are telling kapag yan, it's like sa ano ba yan? Basta, they want you to take ng vitamin C, ganon. Vitamin C para strong yung katawan. It's not naman nire-required na mag-take ng vitamin C, but it's informative na yung vitamin C kasi nagbo-boost ng immune system. Tapos sa ganong kind of weather, para maging strong yung katawan natin. Kasi nga sa pag-change ng weather, andyan din yung ubo, diba? Laguna, diba? Hello, ganyan. Kaya nga, diba sa US, may flu shot pa na ino-offer kapag nag-change din sila ng weather. What more pa sa Middle East na biglang ang init-init, tas biglang mamaya malamig na. Diba? Kaya sa Middle East din, mararanasan mo talaga na kung yung katawan mo din talaga dapat strong, mararanasan mo rin na lalagnatin ka pag nag-change ng weather. Dahil sa ganong reason, na biglang ang lamig-lamig, mamaya mainit na, 'di ba? Kung uminit pa naman sobrang init. So ano 'yun? Sipon, 'di ba? So yan, ganyan kapag winter naman, lagnat. Yan yung mga nararanasan ng isang OFW, 'di ba? Sa mga tao, 'di ba? Culture shock sa mga tao, sa weather, sa environment, sa language, 'di ba? Sa language, basta nagkaintindihan kayo. Syempre marami nga dyan, Indian, Egyptian, Sri Lankan, Thailand, Chinese, so yan din. Europe, tapos mga Briton, South African mga puti. So ganun yung may experience ng isang OFW. So now, we go to our framing. Sa ating framing, ito na yung application ng ating eyebrows. Gamit ko lang is eyebrow pencil. If you have the liquid,
liquid na, na long lasting. May liquid kasi na nasa canister na bilog. Or yung iba ginagamit is yung tattoo, parang pen. O yung iba talaga pinapahena nila para hindi sila, para nandun na yung ano nila, yung eyebrow nila, maligo sila, matulog, mag-swimming, naka-eyebrow sila. Feeling nila na maganda na sila or presentable na sila agad. So, if you are using mascara, then you can apply your mascara. At kung sa framing is eyeshadow, ano ba yan? Nangangalay na talaga ba? Kung sa framing is eyeshadow, diba, lip liners, eyebrow, mascara, lip liner, yan yung sa framing. And if you go to the shading, ito yung blusher. So, ang framing natin is eyebrow, blusher, and lip liner. If you are usually using lip liner, lalo na kung fully makeup or meron kang event, occasion, kailangan mo ng full makeup. So, lip liner is used to define yung lips. Used to define yung shape ng lips. Tapos medyo isi-shade natin. And then, some people, ginagamit nila yung lip liner na pang lipstick. Lalo na kung waterproof, they like it. Kasi may mga lip liners na talagang sobrang matte. And they like it kasi long lasting. So, some people, they want it na glossy. Kaya, yung liquid lipstick or naglalagay sila ng lipstick tapos gloss pa. So, depende if you want to fully makeup or light makeup. Para sa daily makeup lang. Kung para sa daily makeup lang, diba? What's this? Ouch! Sa ganyan. And kung maglagay-lagay pa kayo ng false lashes, liquid eyeliner, eyeshadow, liquid eyeliner. So, that's good. So, mascara. Yan yung ating sa mga babae, yan yung ano lang, ay, ginagawa ng mga babae na tatagal sila ng mga hanggang 2 oras. Piniprepare yung sarili nila para presentable, para maganda. Diba? Yung ibang mga babae naman is just like that. They like to have the bare skin. But if you want to be more presentable, then it's good to apply makeup naman. So, yan lang yung aking daily routine for my makeup. Depende nga kung anong occasion, kung daily wear lang or gusto ko ng fully makeup, gusto kong i-define yung lips ko and colorful yung lips ko. So, depende yon kung sa occasion or ganyan na mag-take ako ng video. Then, I need to have a good makeup. Then, naglalagay ako ng bright lipstick, red. Diba? Nagpo-fully makeup ako. So, that's why, alam natin dapat i-coordinate yung colors. If we have ng dark color ng lips, ng lipstick, then yung eye shades dapat nasa light tone na.
ganon. Kapag yung eye shades is nasa brown side, earth tone, then yung lipstick will coordinate with that. Either nasa mauve, nasa brownish. It's like that. Kapag red yung lips mo, red yung lipstick mo na gagamitin, flashy red, then you can make yung eyeshadow mo na lighter lang with highlighter, diba? Iba-brighten mo lang yung eye shades mo, or kung kailangan mo ng glamorous look, pwede mo siyang i-dark, or yung tinatawag na smoky eye, then naka-red ka ng lipstick. So that is just wow. Lalo na kung yung skin tone mo is white, and that's so good. Tapos yung ating liquid eyeliner, mascara. So that's it. Ano yung prepare ko na pag-uusapan natin ngayon? Yan, isa makeup application tayo. And to have ng proper hygiene para sa skincare, first step is the cleansing. So, usually, kapag nagpapa-consultant ka, skin consultant, so I was then a beauty consultant, so nag-check kami ng skin. Alright, so we can recommend to you which kind of skincare you must use for the status ng skin mo. Diba? Para kung dry skin siya, mag-rehydrate siya. Kung oily skin, malesen yung oiliness. Kung seasonal lang, because of the weather, then there's specific that's called na stress lang yung skin because of the weather, or if you are working, na stress yung skin mo because you are lack of sleep. So that's different kinds ng pag-aalaga sa skin, whereas akala natin ganun lang, good yung skin ko, diba? Kasi walang pimple. It's not, because if you're going out, then bare yung skin mo, you must have umbrella. Nadadamage yung skin natin by the pollution, by the sun rays, diba? So yan yung mga elements na nagdudulot sa skin natin para mag-aging. Kaya kailangan natin siyang i-exfoliate or i-renew, diba? So yan yung kailangan matanggal yung mga dead skin cells para mag-reborn yung skin, and kailangan yung skin natin as it grows na uli, naaayos yung loob ng skin, not only peel off ng peel off, but kailangan mong yung skin sa loob ay maayos. Alright? Magpipeel off ka lang to remove the dead skin cells, but yung skin mo na yun, kailangan ma-repair from inside. Kaya yung skincare, ang moisturizer ng daytime at nighttime, ay ang formulation ay magkaiba. Alright, kung oily skin ka, they can recommend on you ng gel type ng moisturizer. Pampalesen kasi yon ng oiliness during daytime. Sa gabi, pwedeng lotion or emulsion lotion. Kasi mas lighter yon kaysa cream, and you have already the oily skin. So, kailangan lang mag-regenerate yung skin mo, mag-repair, kailangan niya ng moisture. Kung dry yung skin, what we recommend kung sana sa skin consultation kayo, kung dry yung skin is cream, they will recommend the cream na gamitin day and night, or daytime pwedeng lotion din if it's summer kasi creamy, sticky. Then during the night time, you will need the cream kasi nga yung cream is magre-repair yung skin natin. Okay, so they need enough moisture. Okay guys, I will gonna get back to you in just a few minutes. Stay there, okay? Makipagkwentuhan kayo sa akin. Get ready.
So, umambon. Yung weather ngayon, guys, ay medyo makulimlim. Okay? So, eto nga tayo. Sa pag-skincare natin, so, kailangan natin na yung skin natin ay nasa good condition. So, ayan nga, kaya nga yung iba, nagpapa-carbon, ano ba yun? Carbon laser, diba? Thank you, Lord. Nagpapa-derma, nagpapa-prick ng mga pimples, diba? Nagko-consult. Kailangan ng mga anti-aging. So, yan, nag-skin consultation. Kapag oily, what's the reason? So, makikita mo yan sa monitor ng pang-check ng skin. Kung bakit oily, just because may open pores, is that because sa open pores, dahil ng breakout before, or nagkakaroon na siya ng pores because of aging. So, yan, two kinds din. Yung pagkakaroon ng pores ng isang tao sa skin. So, either aging, kaya nag-open yung pores, or breakout yung mga pimples, diba? Kaya kailangan hindi tinitiris yung mga pimples, but there is a proper way para matanggal yung mga blackheads, whiteheads ng pimple, diba? Yung may pang-sanction ng skin when you go to dermatologist or sa nagfi-facial. Yun. And para pa nga matanggal yung mga blackheads, whiteheads ng skin, 'di ba? Or yung laman pa ng pimple is ini-steam pa nila yung skin, 'di ba? Ini-steam pa nila yung i-facial nila para yung skin mainitan, kusang bumuka, 'di ba? Para pag sinunction nila yung balat, kusang sasama na ganon. So, hindi sila yung parang may pimple, ipiprick ka. Well, there's a way na ganon na piniprick nila, may pang-prick pa rin ng pimple. Diba? But the proper way that they are using pag nagpapa-facial is nag-i-steam. It's like kapag Moroccan bath, guys. Napakasarap ng Moroccan bath sa Middle East. By the way, sabihin ko sa inyo, sa Middle East may Moroccan bath. So, dyan yung ini-steam ka and i-scrubin yung buong katawan mo. Kung babae ka, babae rin. Yung babae, syempre yung mag-ano sa'yo, mag-scrub ng buong katawan mo. Sila yung mag-scrub ng buong katawan mo. So, naka-bold ka doon. Diba? Scrubin yung buong katawan mo. Ganon. Ng Moroccan ano ba tawag yan? Ano ba yung tawag dyan? Yung pang Moroccan, parang pang Moroccan na butter nila, tapos i-bleach ka kung gusto mong mag-bleach after. Tapos napakasarap ng feeling, yung makuskusan ka ng katawan mo na parang libag-libag. At yung kanilang pang-scrub ng skin is different sa ginagamit na pang-scrub na nabibili natin sa market na loofah or yung parang net bag, 'di ba? Yung material niya is different. Pang ano talaga, pang Moroccan bath talaga ng mga Morocco. 'Di ba, mga Morocco ang gaganda, ang puputi, 'di ba? Yung mga Morocco. Yan yun, nagmo-Moroccan bath sila. And yung Moroccan bath is so good. Sa Middle East yan, mura lang din, nasa around kung 20 BD is nasa almost 2,500. Tapos makakapagpa-scrub ka niya ng katawan mo, may exfoliate yung katawan mo, may kasama na ring bleach yun, kung ano yung package nun. Diba? Imagine mo, i-steamin ka, lalabas yung mga toxic mo sa katawan kasi pagpapawisan ka. Kaya ang sarap ng feeling. I-steamin ka para yung balat natin is, diba, lumambot. Pag kinuskus nila yun, nilagyan nila nung gamit para sa Moroccan bath na tinatawag, di syempre, mabilis matanggal yung mga libag-libagis. Ganon sa Middle East. So, yan yung mga pinagkakahiligan ng mga babae. Magpa-salon. Kasi yung mga locals, when it comes into their magpaganda sila, sa salon sila, doon sila naliligo. Nagpapaligo sila ng buhok. Well, kung mga Filipina,
Diba? Sa bahay, naliligo tayo. Nagbo-blower na tayo dyan. But when it comes sa ibang lahi, like yung mga Arabs, more on Arabs, yan. Lebanese, Morocco, Qatari, Emirat, Bahraini, Saudi, Kuwaiti. Sa salon sila nagpapa-blow dry, nagpapa-henna, salon yung doon sila naliligo. Yan, and then yung Moroccan bath masarap. Yan din, mga Filipina, they like din ang Moroccan bath. Kasi yung ma-steam ka, ang sarap ng feeling pagpapawisan ka, tapos kukuskusan ka, 'di ba malamig ang kukuskusan ka. 'Yun. After nun, ang sarap ng feeling, parang ang gaan-gaan ng katawan mo kasi parang lumabas na yung mga toxic sa katawan mo due to nainitan ka dun sa pag-steam nila sa'yo. Tapos nakuskusan ka pa ng mga libag-libag. Parang ang gaan-gaan. Ang gaan-gaan ng pakiramdam. So, ganon. Kaya yung pag-alaga sa sarili is really good. Kasi if you are working, so nandyan din yung grooming. Proper grooming. Check proper grooming and hygiene. So, andyan din talaga. Diba? Kasi, diba, may mga nagtatrabaho. Lalo na kung winter. Maliligo na ng gabi. Para kung pang umaga duty niya. Ready na siya, maghilamos na lang, ganyan, mag-toothbrush. Ready to go. Ready to go, diba? So, may mga ganun tayong factor, but it's just still necessary yung grooming natin, yung hygiene natin, because if we are working, especially sa customer service, humaharap tayo sa mga tao. Diba? Humaharap tayo sa mga tao, nagko-customer service tayo. So, we need to be presentable. Kasi yung company, nagre-reflect sa atin. Nagre-reflect din tayo sa company, what kind of company we are working. So, ganon. Kaya definitely, importante rin yung ating body figure. Di ba na yung uniform natin, magkasya sa atin. Na yung uniform natin, magkasya sa atin. Kasi pag hindi na kumasya sa atin, baka tayo ay ma-warningan, di ba? Baka tayo ay ma-warningan, especially if you're working in the makeup. So, kailangan natin pretty. Kailangan natin pretty. Ganun ko, customer service tayo, flight attendant. Diba? Kaya ngayon may mga requirements. Flight attendant, 5'2", 5'2" pataas. Yung reach mo, 212. So, kailangan yung reach mo is 212. So, meron ding mga pandakekaks. Excuse me, yung mga meron ding mga below 5'2" na matataas yung reach. Diba? So, paano yun? Diba? But the requirement ng height is 5'2" pataas. Yun yung pinakang requirements, and of course, properly groomed, good set of teeth. Diba? Yan yung nire-require nila sa flight attendant. 5'2" ang height. But when it comes naman sa mga sales, ang nire-require lang, it's not naman requirement, it's alright. Kasi naman, depende kung makeup or lingerie yung papasukan yung work. I mean yung brand, makeup or lingerie or cloth. It's good. So, ito nga, mag-eyelash curler pa tayo if we need to ng eyelash curler. But since naka-daytime makeup lang naman ako ng daily use, it's fine.
Yon. Kaya, yung mga girls, importante rin yung magpa-pretty-pretty. It's not that makeup is it's not that nagme-makeup ka is nagpapaganda ka na or nagpapapansin ka or nagpapa-attract ka sa opposite sex. It's not that. But you want to keep yourself na presentable, diba? Especially if you're applying for a job. Of course, you need to be presentable. Kahit papano, you need to present yourself na maayos, diba? That's why you need some powder, some lipstick, diba? It's not naman na kaya ka nagme-makeup is kailangan maging loud, gusto mong magpapansin sa opposite sex. It's not. You want to keep yourself beautiful and confident ka. Confident ka to do yung to complete yung day mo, 'di ba? Confident ka na presentable ka para yung buong araw mo you have a good feeling, 'di ba? So yan yung mga babae kasi meron ding mga mood minsan yung mga babae, 'di ba? May tinatawag na bad day. Bad day. Bad day, they just need refreshment, 'di ba? Kailangan lang yan magpa-salon, magpa-blower. Kailangan lang yan mag-retouch. Diba? Kasi ang babae, if they saw yung sarili nila is properly groomed or presentable or maganda, yan, maganda ang mood natin ng mga babae especially. Diba? Yung iba may tinatawag na bad mood. So, kailangan lang yan ng makeover para magkaroon ng energy. If ganun yung attitude ng ibang mga babae, but merong mga babae na kahit anong itsura nila, naka-makeup o wala, they are in the good mood, diba? So of course, iba-iba yung mga ugali natin, iba-iba yung mga kinalakihan natin ng mga cultures, mga pag-uugali ng ating mga kinalakihang mga parents, diba? O sino mang nagpalaki sa atin. Kaya, we need to respect, diba? If someone from your team or group of friends ay bad day, ikaw naka-properly groom ka, just lend your makeup and makeover mo. I-makeover mo, diba? Kasi in that way, nakakapag-extend tayo sa ibang mga tao ng generosity. So, diba? Para sila din ma-feel good. I feel good. Tururururururu. So, ganun. Kaya makipagkwentuhan kayo sa akin. What's the topic na gusto nyong pagkwentuhan? And I'm hanging out here. So, when it comes to the skincare nga, meron din naman mga men skincare, meron pang mga sculpting gel. So, para sa ating mga body creator, pampasexy, diba? Na i-apply mo lang sa skin mo. Mag-firm na yung skin mo, yung mga cellulites, ma-firm na yung mga cellulites, 'di ba? Kasi siya mismo umiinit na dun sa katawan mo. May mga lotion na ganun, anti-cellulites na ina-apply sa skin, mapalalaki or babae. Sa mga lalaki, ganyan din, may mga skincare din yung mga lalaki para sa kanilang hygiene, to keep themselves na good look din, di ba? Siyempre, lalo na pag humaharap ka sa tao, you need to be presentable. Especially you are a leader, you need to be presentable din.
and for the maintenance ng skin, para ma-lessen yung, ma-prevent yung pag-aging. So, lalo na yung anti-aging, it's really good for the skin, yung anti-aging. Kaya yan, if you are going to visit yung mga shops na kung saan nagbibenta sila ng skincare and makeup, and they do also yung facial, you will going to experience, magfa-facial ka ng kanilang product para ma-feel mo yung product. Required talaga yon na i-feel ni customer yung product, o kapag si customer talaga gusto niya nang bilhin, na try niya na yon, o gusto niya na kahit sa hand, ipa-try mo sa customer na let them feel, let them smell, let them touch. Yan. Yung iba gusto talaga nilang ipa-apply sa skin nila. And that's the time saka pa lang nila bibilhin kung na-feel nila na smooth yung skin nila after. Ganon. So, may mga customer na nakita lang nila, gusto na nila, but the required is for them to touch, smell, diba? And yung may apply nga sa kanila. But if the customer really likes it, it's okay. Gusto na nila. What I mean is, ang ginagawa namin before, how do you call that? Nagki-quick facial. Nagki-quick facial. Quick facial. So, kung naka-makeup yung customer or naka-bare skin, kailangan i-cleanse yung skin niya. So, there is emulsion na pang-clean yung skin niya without washing his face, or wipes na para sa face. So, yun yung ginagamit namin. Depende kung yung skin ni customer is nasa dry or nasa oily. Diba? Kapag oily, we can use ng wipes, or pag dry skin, nandyan si emulsion para i-cleanse yung mukha niya, followed by softener, and or sa softener kung sa normal skin and dry skin. Kung oily skin is toner, and then the moisturizer. So ganon, and then saka pa lang a-applyan ng makeup. Then make sure na pag nag-apply ka ng makeup, yung skin mo is properly cleansed, diba? Tsaka yung skin natin dapat nakapag-toner, nakapag-softener. Kasi pag tayo nag-moisturizer, mas madali niyang ma-penetrate or ma-absorb yung moisturizer sa skin. Madaling ma-absorb ng skin yung moisturizer kapag nag-toner or nag-softener sa skin. Diba? Tapos, i-follow yan ng kung merong skincare treatment, ilalagay mo na, then followed by the primer, sunblock muna, sunblock, primer, and then liquid foundation, concealer, powder foundation, i-concealer mo pa ulit kung gusto mo. And then, yun na, framing and shading. Tapos, yung pang-spray ng skin, ng makeup, fixing spray, para tumagal yung makeup. So, yan. Ganyan ang isang ginagawa ng isang babae para ma-boost yung kanyang confidence, diba, na humarap sa mga tao, is yung kanyang looks, ang kanyang tinatrabaho. Yung kanyang looks yung tinatrabaho, that she make sure pag humarap siya sa mga tao, presentable siya. So, aside from magpaayos ng hair, diba, magpa-salon, magpa-riban, magpa-plancha, magpa-firm,
So, yan, depende. Magpa-color, full color, or highlight. So, depende sa tao. Depende kung anong gusto mong gawin sa hair mo, di ba? Para ma-boost yung confidence ng isang babae. Kaya bago tayo mainggit sa isang tao, gawin din natin yung ginagawa nilang routine or regimen, magpaganda rin tayo. Kaya huwag tayong mainggit. Kasi, just ask them how you feel confident every time. How you are wearing that good smile every time. Where are you getting this confidence? Diba? Kaya bago tayo mainggit na hindi tayo umiimik, nagagalit ka na pala, naiinggit ka lang pala. Talk to them. Talk to the person. Oh, you have that beautiful smile. Where is your confidence came from? Can you please share to me your secret? Please share to me your motivation, how you are making your day. Now, throughout the day, you are positive thinking. You are a positive thinker. You are always in the good mood. You're always sharing your smile to others. Diba? Kaysa mainggit-inggit tayo, we need to talk, we need to communicate. Kasi yung iba, kahit may pera na, they are inggits. Diba? So it's better to communicate. Nothing is wrong to ask. The confidence come from within. Be sure, focus ka sa sarili mo. Be sure na focus ka sa sarili mo, sa ginagawa mo. And i-analyze mo sa buhay mo. Bakit mo bibigyan ng pansin yung mga small talks na nagtitrigger sa'yo para mainis, para magalit. Diba? That you have more opportunities para i-focus yung sarili mo. Na maging kapaki-pakinabang ka, maging productive ka. Diba? Na mai-share mo sa community mo your smile, your confidence. Diba? Kasi ma-inspire din sila sa'yo. Ito na naman siya. Yung taong laging nakangiti, yung taong laging nakapustura kahit walang pera. Ay, bigit naman yung walang pera. But, diba, napapansin ng mga tao yan, if you are taking good care of yourself, kahit sila napapatingin sa'yo. Diba? Hindi ka umiimik, dadaan ka, napapatingin sila sa'yo. You have the confidence, the courage. So, pati sila, ma-i-inspire mo sila to take good care of themselves kahit paano, to make their face na presentable, magkolorete ng konti. Diba? Nakaka-brighten kaya ng day yun. And that's so good to share to the community. To take good care of the body, to take good care of ourselves, and yung ating grooming. Grooming and hygiene. Yung iba talagang nagli-lesson pa, nagsiswimming lesson, diba? At the age na ganito, nagsiswimming sila para ma-maintain yung kanilang body figure na fit. Na nasa 36, 34, 36, diba? Or nag-gym, nag-hire ng coach. Diba? Ayan yung mga lola bells, mga senior citizens, nag-zumba.
Why? Because we want to keep our body, our mind and body na healthy, especially yung mind. Magsumba-sumba, tananan, 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 diba? Kaya nauuso yung Zumba sa mga age group ng 50 pataas, ganyan. O kung 40s na din nagsusumba, that's good. Kaya nga, I was then into TikTok. Kasi I want to keep my body in shape. So I was then dancing on TikTok. Even sa Facebook, I'm dancing. Why? Kasi nga, gusto kong ma-exercise yung katawan ko. Gusto kong ma-maintain dun sa shape yung katawan ko. And that's my routine way back from before na talaga 1 hour bago ako maligo. Nagsasayaw ako, nag-stretching ako, nag-exercise ako para ma-burns yung mga fats. So, I don't need yung mga kagamitan ng gym. I don't need yung mga kagamitan ng gym. Yung pang-jog. Diba? I don't need that. Sayaw lang sa akin. Okay na ako. But if you have the gym at home, that's so good. Maganda rin na may gym at home. Tapos magsayaw-sayaw ka, may gym ka. But for me nga, contento. It's not that I don't need. The word is contento. Contento na ako na i-fit ko yung katawan ko sa pamamagitan ng pag-dancing, ng pag-stretching, pag-exercise ko. I used to that. Kasi nga, from grade 5 pa lang ako. Player na ako. So, nag-stretching na kami, nag-exercise. So, it's easy for me sa routine ng katawan ko, diba? Tapos kung player ka, takbo doon, takbo dito, diba? Lalo na kung volleyball yung laro mo. So, yung katawan mo is used to it. Kaya gusto mo talaga yung na-stretch siya, nagagalaw mo. So, dancing is the best for it. So, ayan, Zumba. It's really good. Kasi yung Zumba, minimal pa yung paggalaw ng katawan. Kasi nga, lalo na kung aging na, 50 pataas, minimal pa yung paggalaw ng katawan. Unlike pag dancing talaga, andyan yung kumikembot. Dahil gusto mong palagutukin yung mga buto-buto sa katawan mo. That's what I'm telling you guys. Na to keep our body healthy rin, kailangan yung mind natin healthy. Kailangan natin ng focus. Kailangan natin ng opportunities. So, ang gawin natin, hanapin natin, paano natin i-boost yung confidence natin. So, to keep our body na fit and yung ating pagkatao na presentable. So, yun lang yun. Alright, so yung iba, naglalaro ng table tennis, di ba? Nagbabadminton, talagang nagbabayad pa ng court to play there ng 1 hour, 2 hours, di ba? So, ganun nila ginagawa yung katawan nila para mag-stay na fit, na nag-golf, naglo-lawn tennis, diba? Imagine mo, to pay ng court para lang gusto mong pagpawisan, gusto mong yung katawan mo is strong. Gusto mong i-fit yung katawan mo, hindi ka tumaba, diba? So, a simple trick na sumayaw-sayaw ka bago ka maligo. That's so good. Kasi pagpapawisan ka, so kailangan mong maligo after. To do your exercise, diba? To do your exercise. Yeah.
and to play, yan, ways yan para maging fit yung katawan natin. Maging in shape. Saka huwag natin pabayaan yung katawan natin na nakikita natin na tumataba na tayo, patulog-tulog lang tayo. We need to make some stretching, some exercise para ma-burn yung fats, yung calories, diba? Yan lang for today. So, sino dyan ang naka-live with me? So, shout out to everyone. Shout out to everyone for our kwentuhan for today. But, most of it, i-feed natin yung katawan natin, yung ating mind, lalo na, ng salita ni God. Because if we have the Holy Spirit with us, yung mga inggit, ganyan, it will not affect us. Hindi we know the Word of God that we have our own blessings. Kaya hindi natin kailangan mainggit, but let's do it also to work it out. Sila nga nakakapag-work out to keep their body fit and healthy. So we need to do the same. Diba? And yung pagiging mabuting tao, magandang tao is from within. Not from the jewelries, not from the makeup, not from the mamahaling damit, but from inside, lalo na kung babae. Babae must know how to control the temper. Diba? Soft and respectful. So, yan yung mga karakteristik ng babae. Knows how to control yung ating mouse. Sa halip na mainis tayo sa isang tao, sasabihin natin na, nakakainis ka. Diba? Instead, sabihin natin, ang ganda-ganda mo. Diba? Kahit naiinis ka na, makakagawa pa tayo ng kasalanan kapag nang-islander tayo ng tao, nag-insult tayo, magkakaroon pa tayo ng kaaway, baka magkaroon pa tayo ng kadiskusyon. It's better to say, ang ganda-ganda mo. Diba? Kesa sabihin, nakakainis ka o ano pang words na hindi maganda lumabas sa bunganga mo. Alright. Alright. So that's it for today, guys. Well, apparently, ano ba yung na-ready kong today na topic? Nakalimutan ko na. Sobra ko na namang madaga. Sobra ko na namang talkative for today. Nakalimutan ko yung mismong topic natin for today at nag-focus na lang tayo sa skincare and makeup. That's a good thing. Make sure during daytime na lumalabas tayo, we wear ng sunblock, lalo na kung maliligo sa dagat. SPF 50. Yan yung nire-required kapag nasa bilad, may training ng laro, swimming sa labas ng maaraw, o magsiswimming sa dagat. Yung required na SPF o sun protection is 50. So may mga sensitive skin pa rin. So for your information, meron din mga sunblock for sensitive skin. Kasi yung sunblock, that is good.
na nasa skin natin kasi pang ano rin yan, pang anti-aging din yan. Yung foundation na nilalagay natin sa mukha natin, pang anti-aging din yan. Yung makeup na nilalagay natin sa mukha natin, pang anti-aging din yan. Kasi napoprotect niya yung direct na sunlight or pollution na wag ma-damage yung skin natin kasi may makeup. Ilang layer ilang layer yan, may sunblock, diba? So it's really good to have kahit man lang powder sa skin natin, so it will not direct yung effect ng sunlight sa skin natin. Alright, are we through with this? So, a little bit windy today. Mainit na windy. So, that's it for today, guys. See you again. Thanks, Mel.